dalawa sa pinaka-sexy na aktor dito sa GMA7. And they're also, hindi ko pa ho sila ipinapakilala, pero sila po ang ating mga bisita, two of the sexiest actors sa GMA7. Aaron, thank you. Aaron Villena. Thank you for having me. Luke, maraming salamat. Please, talagang lumaban na rin sa mga galing. Thank you. Maraming salamat for being here. Maraming salamat. Maraming mga nagwagwapuhang, maraming mga sexy sa Sparkle. Sa GMA7, ano ang inyong separator, ika nga? Ano ang inyong equity? What makes you different? Bakit kayo dapat mapansin? Ikaw, Aaron. Ako feeling ko, Tito Boy. Hindi tayo kumusta muna. Tayo hindi nakita. Tito Boy, namiss kita. Thank you for having me. Ikaw din, Luke. Namiss kita. Tagal natin hindi nakita-kita. But, yun ang magkakaibigan. Di ba? Pag nakita-kita, parang kahapon lamang. Okay, anyway, you're saying? Siguro, Tito Boy, sa tagal ko na sa industry. And I think, kumbaga, hindi naman edge. Kumbaga, kasi ako ngayon, tagal ko na din hindi nakapag-workout. And ang dami nagsasabi na parang, tumaba na si Aaron, ganyan. But, you know, parang feeling ko may kanya-kanya kasi tayong may kanya-kanya tayong ability, may kanya-kanya tayong edge to one another. So feeling ko naman I'm kind of unique. Kumbaga parang yun yung siguro difference ko. Unique ako dahil kumbaga kasi yung tingin ng tao, si Aaron puro pa sexy lang naman yan puro ganyan lang. But you know, I can do more, I can give more. You can give more. More. Ipupush ko lang ng konti katulad ng ng Tito Boy? Halimbawa, pag-arte ba? Yes. Katulad ng Yes, alam mo, in terms of, hindi ko malilimutan, nakita kita nung sumasali ka pa sa contest. Yes, Tito Boy. Diba? That was a long time ago. But I like that. Hindi lang ako sexy, pero ano pa? Yun, siguro nga, Tito Boy, kumbaga, I want to pursue my acting career. I want to be an actor. Sabi ko nga, nung nakuha ko ng Sparkle, I'm really thankful, of course, to the bosses, kay Miss Joy, kay Miss Annette, for giving me the opportunity na makasama sa roster ng Sparkle. Kasi kumbaga, sabi ko sa kanila, sabi ko kay Daryl, to my manager, na gusto kong maging actor. I want to be a character actor. Hindi yung tingin lang nila, hubad-hubad lang naman yung si Aaron. Ang feeling mo, hindi mo pa na ibibigay ang lahat ng meron ka in the context of being an actor. Yes. Luke, ikaw? I think, Tito Boy, yung overall composition ko as a person. I think that's my edge. And describe that overall composition of Luke as a person. Yung pinagdaanan ko sa buhay from the time na nagdi-dream pa ako to be a better person, like physically and yung buong pagkatao, to improve myself. I think yung masasabi ko na edge ko kasi it's my personal journey na hindi katulad nung sa iba, I think. Na meron akong unique na pinagdaanan na I can tell to people as well and to inspire them in a way na ito ako. At saka mga gagamit mo bilang artista. Yes, po. I like that whole concept kasi ang brand equity ko, ang kwento ko, I own my story. Yes, nobody knows my story better than I am. Totoo. At anytime na pwede kong gamitin sa pagkukwento, halimbawa kung tungkol sino ka, magagamit mo bilang aktor ang kwento mo o hindi mo gagamitin. But that story belongs to no one but you. And no one knows that story better than you.